Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-6 na po na kabanata. Ang pagsusumikap manalo. Bilang streamer, may mga mensahe ang lumabas sa screen. Ang magkabilang panig ay may score na 0, at ang oras ay 10 minuto. Ang tagisan ay magsisimula na paglabas ng countdown. Lumabas na ang countdown. 9 minutes and 59 seconds. Hi lovely Kathy. Kumaway si Minnie sa screen ni Kathy. Lovely Kathy, ang screen name ni Kathy. Binati rin ni Kathy si Minnie. Buo na ang goal ni Kathy. Kukuhain niya ang $100,000. Maliwanag ito sa kanyang isipan. Ang kalaban ni Kathy ay matagal ng streamer. Marami na itong karanasan, at estilo kaya alam niyang mahihirapan siya. Samantalang siya ay kakasimula pa lang ng ilang oras. Matatalo siya kung wala siyang espesyal na gagawin. Kung gusto niyang manalo, kailangan ibigay na niya lahat. Sinabi niya sa screen. Guys, kung may mga gusto kayong gawin ko, sabihin niyo lang. Basta nakahanda na ang inyong mga bid. Si Lovely Kathy ay siguradong bibigyan kayo ng kasiyahan. Sa room ni Minnie. Guys, kung gusto ninyo ang inyong nakikita, naputol ito. Sa broadcast ni Minnie, ang ibang mga tao ay nambabatikes kay Kathy. Sinasabi nila na si Kathy ay masyadong mayabang at wala sa hulog. Kung ano-ano lang ang sinasabi nito. Si Minnie ay matagal ng streamer. Alam na niya ang karamihan sa gusto ng mga tao. Ang gusto ng mga tao. Sila ay mahilig sa magaganda, malambing magsalita, at mabuti ang mga sinasabi. Sa isip ni Minnie, ang mga ganito ay madalas sinusuportahan. Ang agresibo na streamer, na katulad ni Kathy, na sinusubukan namang agaw ng fans ng kanyang kalaban. Kapag nagsasalita siya, iniisip niyang magkakapera siya sa pagbu-broadcast, at makaipon upang magamit sa kanyang pamumuhay. Ay hindi magiging sikat. Ang channel ni Minnie ay nadagdagan pa ng mga fans. Pero ang ibang mga tao sa kanyang broadcast ay nagpunta rin sa channel ni Kathy para sabihin kung ano ang nasa isip nila. Ang mga mata ni Kathy ay nakatutok lang sa screen. Ang mga hindi magandang mensahe ay bine-block niya. Ang kanyang pinapansin ay ang mga mensahe na makakatulong sa kanya. Lumabas ang isang bid. Sabi ni Oriental Red, kumuha ka ng tubig at ibuhos mo sa iyong ulo. Magpapadala ako ng banknote gun. Ang banknote gun ay katumbas ng $100. Isa pang bid ang lumabas. Sabi ni Wolfman, uminom ka ng isang Coca-Cola in can. Tandaan mo, alugin mo muna ito ng ilang beses bago mo inumin. Magpapadala ako ng magic book. Ang magic book ay katumbas ng $30. Nag-reply si Kathy. Oriental Red, sige, gagawin ko na ito ngayon. Huwag mong kalimutan ibigay ang reward ko. Kung masaya ang mga fans ko na nanonood, pwede nyo rin ako bigyan ng reward. Maraming salamat sa lahat, wika ni Kathy. Kumuha si Kathy ng isang katamtamang balde na may laman na tubig. Pumunta ito sa harap ng kamera. Mga manunood, si Lovely Kathy ay magbubuhos ng tubig sa ulo. Mag-enjoy kayo sa palabas, at huwag kalimutan magpadala ng reward. Tumayo si Kathy ng tuwid, niyakap ang kanyang sarili, at ipinikit ang mga mata. Ang kanyang roommates ay binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Pagkabuhos ay nanginig si Kathy sa lamig. Ang kanyang makeup sa mukha ay nalulusaw. Umaagos ito pababa sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay bumakat. At ang kanyang panloob sa taas at baba ay kitang-kita na. Bumuhos ang mga mensahe sa screen. Nang maibigay na ang reward na banknote gun, may mga dumating pang iba. Isang gift necklace, isang bikini, isang signature cost, isang mixed Ferrari, at isang high energy warning. Sa progress bar ni Kathy, umabot ito ng 14,000. Habang si Minnie ay may 500 na lang. Na-excite si Kathy nang makita niya ang kanyang progress bar. Mas mataas ito kaysa kay Minnie. Sa kanilang channel, kahit natalo si Minnie, ay wala siyang pakialam. Sa nakalipas, determinado siyang manalo. Pero nang makita niya si Kathy, na ginagawa ang lahat, nagbigay din siya ng suporta para dito.
Nagbigay si Minnie ng mensahe para ipakita na nagbibigay siya ng atensyon sa account nito. Ang mensahe ni Minnie: "Si Lovely Kathy ay masyadong magaling. Hindi pa ako nakakaharap sa isang kalaban na katulad niya. Kailangan ko na magbigay ng atensyon sa kanyang stream upang matuto sa kanya." Pagkabasa ni Kathy sa mensahe ni Minnie: "Akala mo ba hindi ko alam, nagpapanggap ka lang na sumusuporta? Hindi mo ako maloloko. Ang 100,000 ay sa akin. Huwag mong isipin na makukuha mo ito." Ipinagpatuloy ni Kathy ang kanyang palabas. "Ngayon, ang hamon na aking ipinag-aalala. Ang bid ni Wolfman. Iinumin ko ang Coca-Cola Inca nang walang hinto. Huwag kayong mag-alala. Natatandaan ko. Kailangan ko muna itong alugin." Kinuha niya ang Coca-Cola sa kanyang roommate. Inalog-alog niya ito. Binuksan niya ito habang nakangiti. Iinumin niya ito ng isang lagok lang. Ang carbon dioxide mula sa Coca-Cola ay nagbunga ng pangangati sa kanyang lalamunan. Habang mabilis itong umaagos sa kanyang lalamunan, ang iba ay napupunta na sa kanyang ilong. Kaya naubo siya at nasamid. Gusto na ni Kathy na madawal. Pero nang maisip niya ang premyo na $100,000, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at pinigilan na isuka ang soda. Ininom niya ito paunti-unti. Ang ilan sa likido ay lumalabas na sa kanyang bibig. Umaagos ito pababa sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat, nagawa ni Kathy na mainom ang soda nang walang tigil. Nang magsalita ito sa screen, isang malakas at mahabang dighay ang narinig. May namumuong luha sa mga mata ni Kathy. Hindi niya hinayaan na isipin ng kanyang sarili na hinahamak siya. Ang pinayagan niya lang isipin ng kanyang sarili ay ang pera na papremyo. Kailangan niyang ibigay ang hinihingi ni Billy. Kung hindi niya maibibigay, siguradong mas malala pa ang pwedeng mangyari sa kanya. Hanggat nakakakuha siya ng pera, kusang loob niya itong gagawin. Pagkatapos mainom ang Coca-Cola, ipinagpatuloy ni Kathy ang pagiging kontento ng mga nagre-request at mga tao sa channel. May lumabas pa na bid: "Sampalin mo ang iyong sarili ng malakas. Kumain ka ng mahabang toilet paper." Ginawa ni Kathy ang lahat ng hiling sa kanya. Nang 2 minuto na lang ang natitirang oras, ang kabuuang tao sa channel ni Kathy ay umaabot na sa 27,000. Habang si Minnie naman ay 2,000 lang. Sa pagkakataong iyon, habang nanonood si Minnie ng mga pagmamaliit sa sarili na performance ni Kathy, dahil veterano na si Minnie sa pagiging streamer, sa isip niya, magsisimula na ang tunay na laban. Nagpunta si Minnie sa kanyang channel. "Mga kasama, hayaan ninyong awitan ko kayo. Sa mga magiging masaya, huwag ninyo ako kalimutan bigyan ng regalo." Binuksan ni Minnie ang background music, at kumanta. Alam ni Minnie na gusto ng mga tao ang musika. Ginamit na rin niya ang paraang ito dati sa kanyang broadcast. Habang kumakanta si Minnie, nakikinig si Kathy. Alam ni Kathy na ang kinakanta ni Minnie ay patungkol sa kanyang pagiging desperado. Sa isip ni Kathy, bakit siya kumakanta? Sobrang layo na ng pagitan namin. Iniisip niya ba na ang pagkanta ng malungkot na tungkol sa akin ay makakatulong sa kanya? Ang gusto ng tao ay manood ng masasayang palabas. Yung nakakatawa. Hindi na si Kathy masyado nag-isip. Ipagpapatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa, dahil mayroon na siyang 20,000 na audience. Sinabi ni Kathy sa screen: "Sa inyong lahat, may 2 minuto pa." Kinuha ni Kathy ang balde ng tubig, at sinabi, "Ibubuhos ko ang laman nito lahat kung magpapadala kayo ng regalo." Ang balde na may tubig ay ibubuhos muli ng kanyang roommate. Hindi apektado si Minnie sa ginagawa ni Kathy. Ipinagpatuloy lang nito ang pagkanta, at sumasayaw ng kaunti. Sobrang effective ng ginagawa nito. Nagpatuloy lang ito sa pagkanta tungkol sa ginagawa ni Kathy. Maya-maya pa, ang magandang boses ni Minnie ay biglang naging boses lalaki. Ang lahat ng manunood ay napahanga habang patuloy na kumakanta si Minnie. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Naghihintay ng kung ano. Pinanood siya ni Kathy at sa isip nito, "Sige, may talent ka, pero huli na." Nagbuhos uli si Kathy ng tubig sa katawan. Napansin ng lahat na sunod-sunod ang regalo na tatanggap ni Minnie. Nagpadala si Teen Spirit ng 10 money gun. Nagpadala si Cloud Walker ng 10 tiger teeth.
Si Skywolf ay nagpadala ng 15 mantra. Sa kabuuan, ang mga high-value item ay hindi mapigilan ang pagdating. Marami pang regalo ang dumarating. Bottle, cups, at hotpot. Nagpadala ito ng 10 kada isang klase. Nanlumo si Kathy sa panonood ng progress bar ni Minnie. Mabilis itong humahabol sa progress bar niya, at tuluyan na itong lumagpas sa kanya. Naging desperado si Kathy. Sinabi niya sa screen, "Mga manunood, wala na tayong oras at matatalo tayo. Sumpa man, kahit ano ang hilingin ninyo ay gagawin ko. Bilisan ninyo. Mag-bid na kayo." Isang mensahe ang lumabas sa screen, mula sa fans ni Minnie. Galing kay Midnight Man. Iniisip mo pa rin na kaya mo kaming talunin. Masyado nang malayo ang agwat. Masyado kang nag-iisip para sa sarili mo. Mula pa sa isang fans ni Minnie. Galing kay Guardian. Iniisip mo na matatalo mo ang Minnie fan club. Sa palagay mo matatalo mo si Minnie. Ilang oras ka pa lang sa pagiging streamer. Isa pang mensahe. Galing kay Wolf. Ang Minnie fan club ay invincible. Nagkakaisa kami sa pagtulong kay Minnie na makuha ang premyo. At maging reyna ng mga streamer. Guys, isigaw natin ang ating slogan. Kumanda kayong lahat. Sabay-sabay tayo. Isang kumpol ng suporta ang lumabas sa screen. Si Minnie ang magiging reyna ng internet. Habang patuloy na kumakanta si Minnie, napansin niya ang mga mensahe, sobrang natuwa siya. Sa una pinabayaan niya lang ito. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Nagplano si Minnie, na ang kanyang mga fans, ay huwag muna magpakita. Nang malaman niya na kaya nilang manalo, lumabas ang lahat ng mga ito. Nang makita niya na wala nang laban si Kathy sa kanya, mabilis niya sinabi, "Magsimula na kayong magpadala ng regalo para makuha natin ang $100,000. Habang nakatingin si Minnie kay Kathy, na nagtatatalon at sumisigaw. Masayang tumatawa si Minnie. Kumanta muli ito. Sa isip ni Minnie, "Hindi mo ako matatalo, Kathy. Ang premyo ay mapupunta sa akin." Ang oras ay 30 segundo na lang. Ang progress bar ni Minnie ay 3 beses ng kay Kathy. Ang mga supporters ni Minnie ay sigurado na mananalo na sila. Kaya nag-relax na ang mga ito, at nagsisigawan. Nagpatuloy pa rin si Minnie sa pagkanta. Habang patuloy na kumakanta si Minnie, tumingin siya kay Kathy. Nakita niya na marami nang namumuong luha sa mata nito. Ang lahat ng saya at sigla ni Kathy ay nawala na. Nagmukha itong kawawa. Basang-basa ang buong katawan ni Kathy, na parang kakaahon lang sa isang paliguan. Iba na rin ang itsura nito dahil ang mga make-up sa kanyang mukha ay kumalat na. Pero nakatanggap naman siya ng maliit na reward. Mabilis na nakuha ni Minnie ang atensyon ng mga viewers sa ilang mga salita lang. Hindi magtatagal, ang premyo ay mapupunta na sa kanyang kamay. Nakaramdam na ng galit si Kathy. Habang nakikinig sa kanta ni Minnie, na ang pamagat ay lamig. Alam niyang para sa kanya talaga iyon. Isang kanta na pang-iinsulto sa kanya. Kinusot ni Kathy ang kanyang mga mata. Yumuko ito, at nagsimulang umagos ang napakaraming luha, na kanyang pinipigilan kanina pa. Umiyak ito, at sinabi sa kanyang sarili, "Ginawa ko naman ang lahat." Habang umiiyak ito, may iba't iba itong nararamdaman. Masakit ang kanyang katawan dahil sa pagkahulog sa lamesa. At nilalamig pa siya. Nagpatuloy ang countdown. 5, 4, 3. Sa huling segundo, may lumabas na mensahe sa screen. Si Adam Childs ay nagbigay ng 10 space-time battleship. At 5,000 na Tiger Teeth coins. Ang kabuuang halaga nito ay $2,500. 10 space-time battleship. Ang sunod-sunod na lumabas sa screen. Ang progress bar ni Kathy ay nalagpasan pa ang kay Minnie. Ang oras na 10 minuto ay naubos na. Ang tunggalian ng streamer ay tapos na. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.